Simple lang ang pamumuhay ni Keisha kasama ang nakababata niyang kapatid, kanyang ama at ang kanyang ina. Trabaho-bahay lamang siya at hindi siya mahilig gumala. May pwesto kasi sila sa palengke ng kanyang mga magulang, kaya naman maaga pa lang, laman na siya ng palengke. May bago silang kapitbahay. Malaki ang bahay nito at talaga namang masasabing mayaman. Ngunit napapansin ni Keisha na palagi na lang may umiiyak na sanggol sa kapitbahay. Wala rin siyang nakikitang ina nito, kaya naman nag-aalala na siya. Dahil hindi makatiis, sinubukan na niyang kumatok upang magtanong at ang tumambad sa kanya ay isang lalaking karga ang kaawa-awang sanggol. Hanggang sa nalaman niyang wala pala talaga itong ina. Ngunit ma-pride si Kylo at ayaw magpatulong sa kanya kaya naman hinayaan na lamang niya ito. Hanggang sa, "Help me!" Luhaan nitong lumapit sa kanya habang hawak-hawak ang umiiyak na bata. "I don't know what's wrong with my son. Hindi ko na alam yung gagawin." Madaling araw pa lamang ay gising na si Keisha. Naghahanda na siya para sa pagtungo niya sa kanilang pwesto. Ayaw naman niyang ginigising ang kanyang ina dahil siya ang nakatoka sa kanilang negosyo. Mas nais niyang magpahinga na lamang ang mga ito sa kanilang bahay. Habang nagtitimpla ng kape, nakarinig siya ng malakas na iyak ng sanggol. Napaisip tuloy siya kung kailan pa may tumira sa abandonadong bahay sa kabila nila. Kahit naririndi sa iyak ng bata, hindi na lamang niya ito pinansin. Umalis na siya matapos niyang magkape. Sa pwesto na siya nag-almusal, kaya kape na lamang ang ginagawa niya pag siya ay nagigising. "Isda, bili na ho kayo. Mga suki ko, bili na." Masiglang wika ni Keisha habang pinapaypayan ang mga paninda nila. "Aling Nora, bili na." Alok niya sa matandang suki. "Alam mo namang sa'yo lang ako bumibili." Pabirong sagot pa nito. "Ay teka nga sandali iha. May bagong lipat sa kabila nyo, no?" "Sa palagay ko nga meron, pero hindi ko naman po nakikita dahil laging trabaho at bahay lang naman ako. Sa palagay ko ay mag-asawang may kasisilang na sanggulang lumipat dyan." Pakikipagkwentuhan niya pa kay Aling Nora. "Ayos yan, para may kapitbahay na kayo. Tsaka may tao na sa abandonadong bahay na yun. Hindi ka na matatakot kapag dumadaan ka." "Oo nga po." Sang-ayon niya bago inabot ang isdang binili ni Aling Nora. "Salamat po sa uulitin." Nakangiting wika niya pa rito. Maghapon siyang nagbantay sa pwesto. Masilim na nang maisipan niyang magsara. Nakadami siya ng benta ngayon kaya tuwang-tuwa si Keisha. Masaya siyang umuwi. Hindi na siya nagmumotor dahil malapit lang naman ito sa kanilang tahanan. Muli ay napadaan siya sa abandonadong bahay. Narinig na naman niyang umiiyak ang bata. Sa tingin niya ay may nararamdaman ito. At upang makilala na rin ang bago nilang kapitbahay, kinatok na ito ni Keisha. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago 3 beses na kumatok. Tumambad sa kanya ang lalaking may kargang sanggol. "Magandang gabi." Sa kaba ay nauutal pa siya. "Pasensya na kung nakaistorbo ako. Pero kasi kaninang madaling araw ko pa siya naririnig na umiiyak. Ayos lang ba yung anak mo? Nasaan ba yung mami niya?" "Wala kang pakialam." Masungit nitong sagot. Kumibot ang sintido ni Keisha ngunit nagtimpi pa rin siya. Kailangan niya makisama dahil sa palagay niya nag-a-adjust pa lamang ito. "Pakisabi sa mami niya, pakiramdaman si baby. Maaring may sakit ang bata. Pwede rin na may kabag at mas maganda kung ipasuri mo siya sa hospital." "Yun lang naman, nag-aalala lang ako para sa anak niyo." Wika niya rito. Wala na siyang mami. Madiing wika nito bago siya pinagsarahan ng pintuan. Mariing napapikit si Keisha bago umalis na. Mukhang miserable ang itsura ng lalaki kaya wala na siya magagawa kung anong gusto nitong gawin sa bata. "Hindi ka ba titigil?" Yamot na si Kylo. Halos pasakan na niya at pilitin dumedi yung anak niya ngunit hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Napasabunot siya sa inis bago na ibato ang hawak niyang bote. Kung hindi lang sana nagulo yung buhay nila ng anak niya, baka nasa maayos silang kalagayan. Sana nakakapagtrabaho pa siya at hindi kinakailangan na alagaan yung anak niya dahil obligasyon ito ng dapat na asawa niya. Ngunit iniwan sila ni Melody. Sumama ito sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang pagmomodeling. Ikakasal na dapat sila ngunit nag-back out ito nang malamang nagdadalang tao na pala ito sa anak nila. Gusto itong ipalaglag ni Melody, ngunit si Kylo ang humadlang. Matapos makapanganak, iniwan sa kanya ito ni Melody nang wala man lang pasabi. At ngayon, miserable na si Kylo. Mahal niya si Melody ngunit lahat ng pangarap nila, tinapon lamang ng babae. Minabuting lumipat ni Kylo sa dati nilang vacation house na hindi na nga naaasikaso dahil busy ang parents at kapatid niyang si Ash sa abroad. Walang alam ang mga ito sa nangyari sa kanyang buhay. Nahiya kasi siyang sabihin sa mga ito na tama ang mga ito sa panghuhusga sa babaeng napili niya.
Naputol siya sa malalim na pag-iisip nang mas lumakas ang iyak ng kanyang anak na si Jello. Hinipo niya ang leeg at noo nito. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan nang maramdaman na ito ay nilalagnat. Naalala niya ang babaeng kumatok sa kanya kanina. Alam niyang kapitbahay niya ito kaya naman agad niyang kinarga ang anak niya at siya naman ay kumatok. "Help me." Luhaan siyang lumapit habang hawak ang umiiyak na bata. "I don't know what's wrong with my son. Hindi ko na alam yung gagawin ko." Kinarga ito ni Keisha at inagaw sa kanya. "Napakainit niya. Itakbo na ninyo sa hospital, anak." Ang ina nito ang nag-utos sa kanila. "Kukuhanin ko lang yung kotse." Mabilis niyang paalam. Mabilis nilang itinakbo sa hospital si Jello. Mabuti na lamang at inasikaso agad ito kahit hindi private. Sa private sana niya gustong dalhin, ngunit malayo-layo pa ito kumpara sa public. Tahimik silang nakaupo habang naghihintay ng doktor na magsasabi sa kanila kung ayos na ba ang bata. "Nasaan po ang mami?" Agad na tanong ng doktor. "Dok, wala na po kasing..." Hindi na siya natuloy sa sasabihin niya nang biglang magsalita si Keisha. "Ako po yung ina." Agad nitong sagot bago sumunod sa doktor. Hindi na nagdalawang isip si Keisha na maging voluntary mother sa anak ni Kylo. Kung ipapaliwanag pa kasi ni Kylo, maguguluhan lamang ang doktor. Kaya naman inako na muna niya ang pagiging ina sa bata. Totoo ang pagmamalasakit na pinapakita niya. Kahit sino naman siguro ay iniisip niyang gagawin ang ginagawa niya bilang pakikipagkapwa-tao. "Maayos na po si baby. Mami, need niya lang mabantayan at maalagaan ng maayos. Wag din sana nga hayaan na magutom si baby Jello." Paliwanag ng doktor, kaya naman napasulap siya kay Kylo na nakayuko lamang. Nagugutom ba ang bata? Ito ang unang pumasok na tanong sa isipan niya. Matapos makipag-usap sa doktor, pinaayos na ang billing para sa bata. Si Kylo ang nag-ayos habang si Keisha ay binabantayan ang kaawa-awang si Jello. Ayaw manghusga ni Keisha dahil wala naman siyang alam sa lahat. Ang tanging sinabi lang ni Kylo, walang mami si Jello. Bukod dun, wala na talaga siyang alam kung bakit ganito na lamang kamiserable ang buhay ni Kylo at pati batay napapabayaan. "May pangbayad ka ba? May pera pa ako dito. Pwede naman kitang pahiramin." Alok niya kay Kylo dahil inaakala niyang wala itong pera. Nagugutom kasi ang bata kaya pumasok agad sa isip niya na baka kapos ito pang budget. "Yeah, I have. Thanks for the help." Malumani na sagot na to bago tinitigan ng anak nitong mahimbing na natutulog. "May negosyo ko. Sadyang wala lang ako magawa ngayon dahil walang mag-aalaga sa anak ko. Ayoko sa iba ipaalaga yung anak ko. Baka maapi lamang siya. Honestly, I don't know what to do." Sa umpisa lang yan. Pasasaan ba't makakabangon ka rin ulit? Pagpapalakas niya sa loob ni Kylo. Ito lamang ang magagawa niya sa ngayon. "Nagsinungaling ka sa doktor. Sinabi mong ikaw yung ina. And why did you do that?" Binaling ni Keisha ang tingin niya kay Jello. "Napakabata pa ng anak mo para mawala ng inang dapat na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Gusto ko lang rin na hindi magtanong pa sa iyo yung doktor. Sure ako nasasaktan ka lang kapag inuusisa pa yung bagay na ayaw mong pag-usapan. And to end the conversation, sinabi kong ako yung ina." Paliwanag niya bago ngumiti dito. Napakagwapong bata niya. "I'm sure you'll be a great dad." "I can't. Kung hindi mo kakayanin, paano siya? Kylo, isipin mo mabuti bago ka magdesisyon. Kung mananatili kang ganyan, paano si Jello? Hindi ko alam kung bakit wala na yung mami niya pero sa tingin mo ba, makakabuti ang pagmumukmuk mo? Hindi, mas lalo ka lang mahihirapan." Payo ni Keisha. "Help me." Tinitigan siya ni Kylo. "Tumayo kang ina sa anak ko. Babayaran kita kahit magkano, Keisha. Just help me habang pinag-aaralan ko pa kung papaano ko siya alagaan ng mabuti." "Pero may trabaho na ako. May mga ginagawa din ako at hindi ko pwedeng..." Hindi na siya pinatapos ni Kylo. "Minsan lang ako magbigay ng tiwala sa taong kakilala ko lang. Keisha, ikaw lang naiisip ko na maaari kong mapagkatiwalaan when it comes to my son." Hindi mo na ito sinagot ni Keisha. Hindi niya alam ang isasagot niya kay Kylo sa biglang pangunguha sa kanya nito. Nakauwi na sila at tulog pa rin si Jello. Mukhang nagbabawi talaga ito sa tulog. Inihanda ni Keisha ang diaper at mga damit nito, maging ang gatas kapag nagising na si Jello. Si Jello ay mag-iisang buwan pa lamang. Talaga namang takot na takot siyang buhatin nito dahil napakalambot pa nito. Ngunit may experience naman siya dahil sa pag-aalaga niya sa kanyang nakababatang kapatid, kaya naman may alam siya kahit papaano. Maaari rin naman siyang magtanong sa kanyang ina kung kailangan talaga. "Mauna na muna ako. Nandito lang naman ako sa bahay ngayon. Kapag may problema, tumawag ka lang." Bili niya kay Kylo na tahimik na pinagmamasdan ng anak na si Jello. "Salamat. Maliit na bagay lang to. Alagaan mo si Jello.
Tandaan mong bago mo gawin yung isang bagay na naiisip mo, kailangan mong isipin ng mabuti kung makakaapekto ba ito sa anak mo, ha? Payo niya pa rito. Pag-isipan mo, Keisha, yung aloko. Tumango na lamang siya bago lumabas na. Sinalubong agad siya ng kanyang nanay. Kamusta yung bata? Maayos na ba siya, anak? Maging ang ina niya ay nag-aalala rin. Maayos naman na, mama. Inumaga na po kami kaya hindi na ako nakapagbukas sa pwesto. Napabuntong hininga si Keisha. Hindi pa naman tayo pwedeng ma-zero sa pwesto. Yun lang naman yung kinukuhanan natin, ma. Huwag kang mag-alala. Nandun na yung papa mo kasama yung kapatid mo. Wala namang paso kaya pinasama ko na muna. At saka may rason naman, anak. At least nakatulong ka, diba? Yun na nga, ma. Hindi ko naman pwedeng iwan yung trabaho ko para lang makatulong ng tuloy-tuloy kay Kylo. Naawa po ko lalo sa bata. Pero mas kawawa naman po kayo kapag inasa ko sa inyo yung pwesto. Anak, may problema ba? Ano ba sinabi niya? Takang tanong ng kanyang ina. Gusto niya akong tumayong ina sa anak niya. Pakakasalan ka niya? Gulat na tanong ng kanyang ina. Ma, hindi po yun ganun. Gusto niya po ako magtrabaho sa kanya. Parang yaya at mami ni Jello. Gusto niyang alagaan ko yung anak niya tapos babayaran niya ako. Yun naman pala Bakit ayaw mo ba? Hindi ba gusto mong magpatuloy sa kolehiyo para makakuha ka ng kursong gusto mo? Kaya lang huminto ka kasi hindi pa natin kaya. Kapag nakaipon ka dahil sa pagtatrabaho sa kanya, di makakapag-aral ka na ulit, Keisha. Sige na, tumulong ka na muna sa taong yun. Mukhang iyon talaga yung kailangan niya sa ngayon. Kami na bahala sa pwesto natin. Ma, sige na anak. Pero ma, hindi ko rin po alam kung paano tumayo bilang ikalawang ina ni Jello. Ang alam ko lang po'y pag-aalaga. Malalaman at mararanasan mo rin yan. Basta ipakita mo lang yung totoo mong pagmamalasakit. Nandito naman ako para ituro yung bagay na hindi mo pa alam I got you, anak. Para pag nagkaanak ka na, may experience ka na, diba? Pabirong tanong pa ng kanyang ina. Mama talaga pala biro. Naiiling niyang wika bago pumasok na muna sa kanyang silid upang magpahinga na rin. Napo na si Keisha. Talaga naman kasi nabawi siya sa tulog. Paggising niya, nagluluto na palang hapunan ng kanyang ina. Nakauwi na rin ang kapatid niyang si Jack at ang kanyang ama. Gising ka na pala. Paluto na itong hapunan, anak. Ayain mo kaya si Kylo. Dito na lang kamo kumain. Naman nakakahiya po. Uy, si ate, nahihiya pala. Pangaasar ni Jack na sinamaan naman niya ng tingin. Ate, pogi ni Kuya Kylo no? Sayang lang kasit may anak na. Pwedeng tumahimik kang bubwit ka. Pa, si Jack oh. Sumbong niya sa kanyang ama na natatawa na rin pala. Pati ba naman ikaw pa? Tinulungan ko lang naman yung tao Oo nga pala, ang crush pala ni Ate Keisha, yung mga Koreano na pinapanood at iniiyakan niya. Jack, tama na ipangaasar sa ate mo. Si Liam kaya yung crush niyan. Akala niya ipagtatanggol siya ng kanyang ama, ngunit aasarin lang din pala siya nito. Si Liam, yung anak ni Kapitan, di ba naging kaklase niya yun nung high school? Muse pa nga silang dalawa. Ma, pinapaalala pa. Hindi ko na po siya crush. Good friends po kami, kahit itanong niyo pa po kay Karen. Hamon ni Keisha. Si Karen ay ang matalik niyang kaibigan. Sus, pangasar pa ni Jack. Napailing na lamang siya bago akmang lalabas nang may biglang kumatok. Agad niyang inalam kung sino yon. Kylo? Karga nito si Jello, nagising na pala. Hipup, hindi ako marunong magpalit ng diaper niya So baka pwedeng hindi niya na pinatapos si Kylo. Pasok ka na, kuhanin mo yung diaper at wipes niya tapos dito ka na rin daw kumain. Tumango naman si Kylo sa kanya bago kinuha nito ang kailangan. Pagbalik nito, agad niyang pinalitan si Jello. Ang bantot ate, bulong ni Jack. Ganito rin naman yung dumi mo nung pinapalitan kita, kaya wag kang maarte. Saway niya sa kapatid niya. Nakarecover na si Jello at nakangiti na siya. Natutuwang wika niya bago nilaro-laro ang bata. Iniwan na muna sila ng kanyang kapatid at magulang kaya dalawa na lang silang kasama si Jello. Karga niya si Jello at nilalaro-laro ito. Alam kong masyado akong mabilis, Keisha. Pasensya ka na kanina. Ayos lang, kumpleto na ba si Jello ng gamit? May mga kulang pa pero hindi ko kasi alam kung anong bibilhin. Samahan na lang kita. Alam na ba ito ng parents mo? Curious niyang tanong. They didn't know what happened. Ang alam nila ay okay lang kami ng mami ni Jello. Sa tingin ko'y dapat nilang malaman. Hindi ko pa alam kung paanong sasabihin. Napatango na lang si Keisha. Kapag pala nag-start na ako, dapat kumpleto na ng gamit si Jello para hindi na ako utos ng utos. Napatitig sa kanya si Kylo. Hindi pa mag-sink in sa utak nito na payag na siya kaya naman napangiti siya ng lihim dahil tila ba nagulat talaga ito. Totoo ba? Utal pa nitong tanong. Oo naman, nakangiting sagot ni Keisha bago napasulyap kay Bibi. Pogi-pogi ni Jello,
Matitiis ko ba to? Salamat. Bigla na lamang siyang niyakap ni Kylo na kanya namang kinagulat. Maliit na bagay lang to. At saka sisweldohan mo naman ako, di ba? Yeah, I will. Kakain na ate. Sigaw bigla ni Jack kaya naputo lang pag-uusap nila ni Kylo. Kain na daw. Nahihiya pa niyang aya kay Kylo bago siya na unang tumayo. Ako nang bahala kay Jello, kumain ka na. Dagdag pa niya na tinungan lamang ni Kylo. Ate, bagay sa'yo may baby. Panunokso ni Jack sa kanya na inirapan niya na lamang. Asawa na lang kulang ate. Hindi pa rin ito tumigil. Jack, saway ng kanyang ina kaya lang ito natigil. Alam mo Kylo, hindi pa masyadong marunong si Keisha kaya tulungan na lang kayo. Siya nga pala, nasan ba yung asawa mo? Pinaningkita ni Keisha ang kanyang ina na walang alam. Hindi naman niya ito masaway dahil naitanong na nito. Mahabang kwento po eh. Eh di paikliin mo. Desidido talaga ang ina niyang magmarites. Iniwan niya po kami ni Jello. Ilang days pa lang po nang maipanganak na si baby. Nabigla sila ng kanyang ina. Hindi rin kasi inaasahan ni Keisha na ito ay mag-open. Napakawalang puso naman. Ma, saway ni Keisha sa ina niya na nadadala sa kwento ni Kylo. Totoo naman eh. Anak, paano niya naatim na iwan ng napaka-cute na babing si Jello? Alam mo sa totoo lang iho, kami ng papa nitong si Keisha, bata pa rin ako na buntis. Wala pa ako sa tamang edad kaya nga para lang kaming magtropa o magkapatid nitong si Keisha eh. Nag-aaral ako pero lahat ng pangarap ko iniwan ko para lang maging mabuting ina sa mga anak ko. Sana nga po, ganyan din siya eh. Pero hindi po. Pinili niya po yung karir niya at iniwan kami ng walang pasabi man lang kung hindi ko pa siya pinigilan na wag ipalaglag si Jello. Gusto pa niyang alisin si Jello sa buhay niya. Baliw pala yun eh. Ako'y naiinis talaga. Huwag siyang babalik-balik kapag nakarecover ka na. Baka masampal ko lang yun. Mama naman. Saway na naman ni Keisha dahil umiinit na ang ulo ng kanyang ina. Pasensya ka na kay mama. Bulong pa niya kay Kylo. Totoo naman yung sinasabi ng mama mo. Sang-ayon naman ni Kylo. Kapag bumalik siya, hindi ko na siya tatanggapin. Hindi na lamang sumagot si Keisha. Nakikita niyang malaki ang galit ni Kylo sa ex-fiancé nito at wala siyang magagawa kung nais nitong kamuhian ng babae. Kung magmamahal ka man ulit, dapat mahal din ang anak mo. Payo naman ng kanyang ama. Parang tulad ni ate, sabat ni Jack na sinamaan niya agad ng tingin. Kuya Kylo, alam mo bang maingat at mapagmahal yung ate ko? Tulad na lang sa mga panty niya, kahit no garter na, nakatabi pa rin sa baul niya. Jack! Sa inis ni Keisha, inambahan niya ang kanyang kapatid. Matapos nilang kumain, pinatulog na ni Keisha si Jello. Papauwi na sana niya ang mag-ama ngunit makulit ang kanyang ama dahil inaya muna nito na mag-shot si Kylo. Katuwiran ng kanyang ama, gusto niyang payuhan pa si Kylo. No choice tuloy siya kundi siya na lamang ang umuwi sa kabilang bahay upang ihiga na si Jello at ito ay bantayan muna. Nakakatakot pa naman ang tingin niya sa bahay ni Kylo. Ngunit pagpasok niya sa loob, maghara pala ito. Hindi ito nakakatakot at mukhang hindi inabandona. Sa labas lang talaga dahil kupas na ang mga pintura. May kuna si Jello doon kaya doon niya ito hiniga. Habang siya ay nahiga muna sa kama ni Kylo habang hinihintay itong umuwi. Wala siyang ginawa kundi mag-Facebook lang at makipag-chat sa kaibigan niyang si Karen. Hindi na sila madalas makalabas ni Karen dahil busy na sila sa mga buhay-buhay. Tuwing may okasyon na lamang sila nagkikita. Sa ngayon, mas lalo siyang magiging busy dahil sa pagiging ina niya sa kaawa-awang si Jello. Sa pagmumuni-muni ni Keisha, nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya nang may tumapik sa kanyang braso. Pagmulat niya, tumambad si Kylo na hindi naman lasing pero nahihilo na yung itsura. Pasensya na, natagalan kami. Agad nitong sabi. Oo nga, nakatulog na nga ako eh. Pasensya na ulit. Umupo ito sa kama. Gusto mong magkape? Magtitimpla ako. Alok niya, natanungan naman ni Jello. Bumaba na siya upang magtimpla at agad ding bumalik sa silid pagkatapos. Inilapag niya sa side table ang tasa. Bukas pala Keisha, back to work na ako. Babawi ako sa pag-aasikaso sa business. Ayos lang ba na maiwan kayo ni baby dito? Pwede rin kayong pumasyal sa work ko. Oo, ayos lang. Kapag naman naka-adjust na kami ni baby, susubukan ko siyang ipasyal. Ayos ka na ba? Kaya mo na ba talagang mag-work? Tulad nga ng sinabi ninyo, kailangan ko magpatuloy para sa anak ko. Walang mangyayari kung titigil ako eh. Salamat dahil napakabait niyo sa aming mag-ama. Makakabawi rin ako kay siya. Walang problema sa pera. Anytime, pwede kang magsabi sa akin. Ngunit hindi siya ganoon. Hindi mapagsamantala si Keisha.
Kung ano lang napagtrabahuhan ko, Kylo, yun lang. Ayoko namang susobra ka. Nakangiti niyang sagot dito. Basta gusto kong magsasabi ka kapag may kailangan ka, Keisha. Tumango na lamang siya kay Kylo. Pahinga ka na, uuwi na ako, Kylo. Paalam niya bago akmang tatalikod na nang hawakan ni Kylo ang kanyang kamay. Salamat ulit, Keisha. Umiti siya bago pinahiga si Kylo at kinumutan. Good night, Kylo. Good night, Keisha. Kinabukasan, maagang lumipat si Keisha sa kabilang bahay. Hindi pa gising ang mag-ama ay kumabila na siya upang ipaghanda si Kylo ng almusal. May laman pa ang refrigerator ni Kylo kaya namili na lamang siya ng iluluto. Narinig niyang umiyak si Jello kaya agad niya itong pinasok sa kwarto. Hindi naman nakalak ang pintuan. Sinadya ito ni Kylo dahil alam nitong papasok siya sa silid upang i-check si Jello. Kinarga niya si Jello bago sila bumaba sa kusina. Kinuha niya ang stroller ni Jello at hiniga ito doon upang makakilos pa rin siya. Matapos magluto, naghain na nga siya. Sakto namang nagising na si Kylo. Good morning, ang aga mo naman. Oo kasi alam kong may pasok ka ngayon. Kumain ka na pagkatapos mong maghilamos. Tumango si Kylo bago napabaling sa kanyang anak. Jello anak, may mami ka ng maganda't mabait. Puri nito na ikinahiya naman ni Keisha. Naghilamos na si Kylo bago naupo na. Sumabay ka na sa akin. Alok nito sa kanya. Tahimik lang si Baby Jello kapag nandito ka. Nararamdaman niyang mabait ka, Keisha. Tama na yung papuri. Baka naman pumutok na sa laki tong ulo ko. Totoo naman yung sinasabi ko. Para ka lang din si papa ko. Napakabulero ninyong dalawa. Naiiling niyang wika. Anong oras ka pala uuwi? Pag-iiba niya sa usapan. Baka mag-overtime ako, Keisha. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, no problem. Agad niyang sagot. Dito ka na ba kakain? Magluluto akong dinner. Oo, dito na ako kakain. Kaya lang 9:00 pa ako kaya mauna ka na kapag nagutom ka ha. Tumango lamang siya kay Kylo. Matapos kumain ni Kylo, nag-shower na nga ito. Habang siya naman ay karga na si Jello matapos niyang magligpit. Sinasayaw-sayaw niya si Jello nang biglang lumitaw si Kylo na naka-formal suit. Bagay na bagay dito ang attire at talaga namang hindi na mukhang stress si Kylo. Bye anak, wag mong pahihirapan ng mami Keisha mo ha. Hinagka ni Kylo si Jello bago napasulyap sa kanya. Mauna na ako, Keisha. Ingat sa trabaho. Hinatid niya ito ng tingin. Pag alis nito, nagayak na siya ng panligo ni Jello. Giniyak na rin niya ang mga kakailanganin nito. Maliligo ka na, Baby Jello. Kinakasat-kasat niya ang bata. Maliligo na ang aming munting anghel na napaka-cute at napaka-pogi. Matapos itong linisan, kumabila na sila sa kanyang ina. Nasa bahay pa ito patungo pa lamang sa palengke. Naisip niyang sumama na muna upang hindi sila mainip ni Baby Jello. Nakasakay sa stroller si Jello habang ito ay kanyang tulak. Nakatingin sa kanya mga marites nilang kapitbahay. Alam niya ang iniisip ng mga ito kaya natatawa na lamang siya. Anak mo ba yan? Gulat na tanong na Aling Nora. Si Aling Nora, yung palagi niyang suki. Kaya pala bigla kang nawala. Tanong pa nito na tinawanan lamang nilang mag-ina. Paalaga lamang sa akin, Aling Nora. Natatawa naman niyang sagot. Magsasalita pa sana si Aling Nora. Ngunit natigilan ito nang biglang mapadaan si Kapitan kasama ang anak nitong si Liam. Nagtama ang mga mata nila ngunit agad din siyang umiwas. Magandang araw po, Kapitan. Bati ng kanyang ina. Magandang araw din po. Balik naman itong bati. Anak mo? Bigla na lamang tanong ni Liam. Parang ganoon na nga. Sagot niya nang hindi nahihiya. Paalaga sa kanya. Sabat naman ang kanyang ina. Birthday ko na pala next week. Sana makapunta ka. Anyaya ni Liam sa kanya na hindi niya inaasahan. Siniko siya ng kanyang ina na kinikilig. Uy, inimbita ka ng crush mo. Panunokso nito habang naglalakad sila patungo sa palengke. Hindi ko nga po siya gusto. Naiiling niyang sagot sa kanyang ina. Pati si Jack po, tutuksohin na naman ako eh. Natawa na lamang ito. Samantalang si Kylo naman, busy sa pagbawi sa oras at araw na kanyang nasayang. Nasakto pa na tumatawag ang kanyang ina at wala naman siyang choice kundi ito ay sagutin. How dare you to not call me or text me? Ilang araw akong isip ng isip, Kylo. Tinatawagan kita pero madalas naka-off yung phone mo. Buti nga ngayon nakontak ka na eh. Ito ang singhal ng kanyang ina. Hinayaan muna niya ang galit ng kanyang ina. Alam niyang nag-aalala lamang ito sa kanya kaya ito ganito mag-react. Kamusta yung apo ko? Kahit ayaw ko sa babaeng yun, hindi ko pa rin naman matitiis yung apo ko. Ma'am, we're fine. Maayos siyang nakapanganak. Oh, where's my apo?
Can I see him? Ang cute kong si Jello. Uuwi kami next week, iho. Why? Gulat niyang tanong. Anong bakit? Malamang gusto naming makita yung apo namin ng dad mo at gusto kong kasama niyo kaming mag-aalaga kay Jello. Sabihin mo sa asawa mong tumigil muna sa modeling. Kapag malaki na si Jello, maaari na siyang umalis kahit saan niya naisin. Napabuntong hininga si Kylo. Hindi niya alam kung papaano niya isisingit ang sitwasyon nila ngayong mag-ama. Ayos lang naman kami, ma'am. Diyan na lang po kayo. Pamimilit niya sa ina. My decision is final, Kylo. Huwag mo kong pagbabawalang umuwi dahil hindi mo ko mapipigilan. Napailing na lamang siya bago binaba na ang tawag. Hindi niya mapipigilan ng ina kaya wala na siya magagawa kahit anong ipilit pa niya. Napahilot siya sa kanyang sentido bago napatingin sa oras. Hindi siya nag-aalala kay Jello dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang anak niya. Good morning, sir. Bati ng kanyang sekretary pagpasok niya sa office. Nasa restaurant siya ngayon. Kinamusta niya ang lahat at pinatawag. Pinatawag lamang niya ang manager at ang pinagkakatiwalaan niya sa restaurant. Monique, may problema ba sa mga customers? May insidente na ba ang nagreklamo? Sir, wala po at maayos naman po ang lahat. Matimpiin po yung mga staff and also na-handle naman po kaagad. Good, just don't tolerate yung mga abusado. Celine, may schedule pa ba ako today? Tanong niya sa kanyang sekretary. Wala na po sir, all done na po. Nakapunta na po tayo sa lahat. Kung ganoon, makakauwi ka na. Tumayo siya bago nagpaalam na sa lahat. Sir, hinabol siya ni Celine. Yes? Nasa labas naman na tayo. Pwede bang Kylo na itawag ko? Napangiti si Celine sa kanya. Si Celine ay anak ng kaibigan ng kanyang mga magulang. I'm going home. May dinner sa bahay. Gusto ka makamusta nila, ma'am? Sumaglit ka na kaya? Jello is waiting for me. Nandun naman yung fiancé mo. Hiwalay na kami. And don't you dare tell this to ma'am. Banta niya rito. Bye. Have a nice day. Napairap na lamang ito sa kanya. Masaya siyang sinalubong ni Keisha. Karga nito ang natutulog na si Jello. Napangiti siya bago hinubad ang suit niya at ang necktie. Sorry, I think I'm late. Hindi siya sigurado sa oras. Hindi naman. Kain ka na. May hinanda na akong ulam. Alam kong gutom ka. Yeah, salamat Keisha. Ikaw ba kumain ka na? Ilapag mo na lang muna si Jello tapos sabay na tayong kumain. Alok niya sa dalaga. Sige na, malungkot kumain mag-isa. Wika pa niya. Ano pa bang magagawa ko? Natatawang tanong ni Keisha bago na upo na rin matapos ibaba si Jello. Ang bango nito. Ako nagluto niyan. Hindi naman ako kagalingan pero masasabi kong ayos lang naman yan. At least makakain, di ba? Natawa siya ng bahagya. Oo naman, tsaka araw-araw naman maaari kang mag-improve. Sinasabi mo lang yan kasi ayaw mong masaktan yung damdamin ko. I'm serious. Sumubo muna si Kylo. See? This is delicious. Bulero ka pala. Naiiling nitong wika. Sana wag magmana si Jello. Mana si Jello cause I'm handsome. Natawa ito sa kanyang sinabi. Oo na po. Totoo naman kasi. Pamimilit ni Kylo. And you? You're gorgeous. Bigla itong napainom ng tubig kaya naman natawa si Kylo. Ayos lang kiligin. It's not bad. Ewan ko sa'yo. Inirapan siya ni Keisha. Matapos nilang kumain, hinugasan na ni Keisha ang plato habang siya naman inihiga na muna si Jello sa kuna. Binukas na lamang niya ang pintuan upang marinig ang iyak ni Jello kung ito ay magigising man. Bumalik kasi siya sa kitchen upang tumulong kay Keisha. Ako na, patapos naman na to eh. Napatango na lamang siya bago pinagmasdan si Keisha. Paubos na pala yung stock mong groceries. Kaya mo bang dumaan bukas sa store o samahan na lang kita? Pag-uwi mo na lang tayo mag-groceries. Sumama kayo ni Baby Jello. Ah, sige. Matapos magligpit ni Keisha, tinanong siya nito kung mahimbing na ba ang tulog ni Jello. May care talaga ang dalaga sa anak niya. Napapangiti na lamang tuloy siya. Hihingi nga pala ako ng day off. Birthday kasi ni Liam at inimbita niya ako. Who's Liam? Na-curious siyang bigla. Anak siya ni Kapitan. Pinapapunta ako eh. Kaya hihingi sana ako ng day off kung okay lang. Mia, no problem. Hindi ko naman pwedeng ipagkait yung day off sa'yo. May inuman ba dun? Nag-aalala kasi siyang baka mapainom lang ang dalaga. Hindi ko sure. Pero hindi naman ako lasengga kaya matino ako makakauwi. Natatawa pa nitong sagot. Take care ha, baka malasing ka ron. If ever makaramdam ka ng nahihilo ka, you can call me, susunduin kita. Sus, lapit lang naman yun. Una-unahan lang bahay nila. Tsaka si Baby Jello na lang asikasuhin mo. Hindi ako iinom para hindi ako mapahamak. Mas mabuti pa nga. Malamang, gusto ka ng Liam na yun kaya ka inimbita.
Bulong na lamang niya na hindi naman ito narinig. Umuwi na si Keisha. Tulog na ang pamilya niya ngunit ang pinto ay nakabukas pa naman at hindi nakalak yun. Alam ng mga ito na uuwi na talaga siya. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Pagod siya sa maghapon nakakakarga at pag-aalaga kay Jello. Pero kahit pagod siya, napakasarap naman sa pakiramdam niya. Nalulungkot pa rin siya na sa murang edad. Broken family na ang kakagisna ni Jello. Mas lalo naman siyang naawa kay Kylo na nagsusumikap kahit durog na ito. Sana talaga, kaya kong ibigay yung best ko kay Jello. Ramdam na ramdam ko yung sakit kahit hindi magsalita si Kylo. Pagkausap niya sa kanyang sarili bago mariing pumikit. Kung magkakaanak man ako, hindi ko to iiwan para lang sa karir ko. Sa pagmumuni-muni, nakatulog na si Keisha. Kinabukasan ay maaga siyang lumipat sa kabilang bahay upang ipagluto si Kylo ng almusal. Ang ina at ama naman niya ay nasa palengke na sa mga oras na ito. Maganda pa rin naman ang kita ng pwesto nila kaya walang problema sa kanilang negosyo. Smells good. Magandang umaga. Bati niya kay Kylo. Gising na ba si Jello? Hindi ko pa siya nasisilip eh. Hindi pa. Mahimbing pa yung tulog niya kaya hayaan mo na lang muna. Almusal ka na. Baka malate ka pa sa work mo. Hindi naman ako namimirmi sa isang office. Binibisita ko lang yung mga business namin then aalamin ko lang kung may meeting. Maaga akong uuwi tapos mag-groceries tayo kasama si Baby Jello. Tumango na lamang siya kay Kylo. Narinig niyang umiyak si Baby Jello kaya agad niya itong kinuha. Pinalitan niya ito ng diaper at nilinisan bago nagtimpla ng gatas dahil alam niyang gutom na rin ito. Nakita niya ang bottle na pinagtimplahan ni Kylo. Mukhang nagising ito ng madaling araw para ipagtimpla si Jello. Nilapag niya sa stroller si Baby Jello upang siya ay makakilos. Nakita niyang nahihirapan si Kylo na mag-ayos sa necktie kaya naman nag-volunteer na siya. Ako na, wika niya bago nakangiting inayos ang necktie. Ingat sa trabaho. Tinapik niya ang balikat ni Kylo. Ayaw kong malate mamaya, okay? Yes, ma'am. Nakangiti nitong sagot kaya natawa na lamang siya. Inihatid niya ng tingin si Kylo bago kumaway dito. Si Jello naman ay bigla na lamang nagsimulang umiyak kaya siya ay nagpanik. Ayaw kasi nitong tumigil. Iniisip niya kung may masakit ba dito kaya kung ano-ano na lamang ang ginagawa niya. Hinilit kinakantahan niya ito ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak si Jello. Dahil sa takot, hindi niya na napigilang maiyak and the moment na umiiyak na siya, bigla na lamang huminto si Baby Jello. Niluloko mo ba akong bata ka? Luhaan niyang tanong. Napabuntong hininga na lamang siya bago nilibang si Baby Jello. Ganito siguro ang baby, masasanay rin siya sa katagalan. Mami mo na ako baby, ako na mag-aalaga sa'yo kasama si daddy mo. Pwede mo kong tawaging yaya ma'am o pwede ring mami lang. Pagkausap pa niya kay Baby Jello. Tulad ng napag-usapan nila, maagang umuwi si Kylo upang mag-grocery sila. Nagbihis lamang si Keisha bago lumabas na at sumakay sa kotse. Karga pa rin niya si Jello. Bumili ka na rin ng groceries ninyo. Naku, hindi na, salamat na lang. May stock pa naman kami kahit papaano. Next day na lang kami mamamalengke para sa groceries namin. Mabilis niyang tanggi kay Kylo. I insist. Napabuntong hininga na lamang si Keisha. Gising na si Jello at tahimik naman ito. Naalala tuloy niya ang biglang pag-iyak nito kanina. Alam mo bang pag-alis mo, biglang pumalahaw ng iyak si Jello? Kwento niya kay Kylo. Hindi ko talaga alam gagawin ko eh. May masakit ba sa kanya? Sa tingin ko wala naman. Baka nang trip lang siya na umiyak kanina. Natawa naman si Kylo sa kanya. Kasi naman tong si Jello loko rin eh. Manang-mana yata talaga sama. Panunokso pa niya. Kasi umiyak ako dahil sa sobrang pag-aalala tapos bigla ba namang tumigil? Pasaway. Sinabi mo pa. Natawa na lamang silang dalawa ni Kylo. Mabilis lang ang biyahe dahil malapit lang naman ang grocery store. Karga ni Keisha ang baby habang si Kylo naman ay nakasunod lamang. Kung titignan sila, tila ba isang masaya at buong pamilya silang tatlo. Idagdag pa ang malusog na hinaharap ni Keisha na maaaring mapagkamalang nagbe-breastfeed. Tinuturo lamang ni Keisha ang mga bibilhin ni Kylo habang hawak niya si Jello. Ngunit bigla na lamang itong umiyak kaya kinakailangan nilang huminto muna sa ginagawa at ipagtimpla si Jello ng gatas. Naupo si Keisha bago hinintay si Kylo ang ipagtimpla si Jello. Lumabas ito dahil nandoon ang gatas at bottle na baon nila. Sa lakas ng iyak ni Jello, naagaw ang atensyon ng mga mamimili. May lumapit tuloy sa kanyang maedad na babae. Iha, gutom na yung anak mo. Sige na, wag ka nang mahiya. Padidein mo na siya. Po, sabi ko nagugutom na yung anak mo kaya padidein mo na. Hindi masama ang public breastfeeding. May batas na maaaring... Naputo lang babae sa pagpapaliwanag nito sa kanya. Nang biglang sumulpot si Kylo
at iabot ang bottle na may gatas. Kaya naman pala, bakit bang iba ngayon mas nais i-battle ang anak kaysa padidein sa kanilang sarili? Mas masustansya ang gatas ng ina, iha. Hiyang-hiya na si Keisha. Umalis na yung babae kaya nakahinga na siya ng maluwag. Si Kylo naman ay nakita niyang lihim na natatawa. Inirapan niya ito bago pinaubos kay Jello ang gatas. Gutom na gutom ito kaya naubos nito ang tinimpla ng kanyang ama. Mami Keisha, bakit naman kasi hindi mo pinadedi si Jello sa... Sinamaan niya ng tingin si Kylo na siya ay inaasar pa. Kasalanan ko ba kung bakit malaki yung hinaharap ko? Inis nitong sabi bago pinanlakihan si Kylo ng mga mata. Agad itong napaiwas sa kanya. That's not what I meant. I'm just kidding, Keisha. Kita niyang namula si Kylo kaya napairap na lang siya. Pansin ni Kylo ang pananahimik ni Keisha. Iniisip tuloy niya kung pikon pa rin ba ito sa pang-asar niya kanina. Gusto mo bang burger at fries? Pasimpleng panunuyo niya sa dalaga. Tigilan mo ko, Kylo. Napagkamalan na akong losyang. Napakaganda mo kaya. Hindi ako uto-uto. Sorry na. Nagjo-joke lang naman ako kanina. And I'm sure, maging yung babae kanina walang ideya kaya akala niya ikaw yung mami. Alam mo, one day, kapag nakapagsalita na si Jello, I'm sure, ikaw na talaga yung kikilalanin niyang mami, Keisha. Kasi ikaw yung nasa tabi niya palagi. Ikaw yung naghihirap na mag-alaga sa kanya. Hindi ako naiinis sa pag-aalaga sa cute mong anak. Naiinis ako sa ina niyang hindi pala ready sa responsibilidad, bumuka ka na agad. Nakakabwisit talaga yung ex mo. Sana lang magkaharap kami. Gusto ko talaga siyang sabihan ng masasakit, baka sakaling matauhan. Relax. Paano ako magre-relax? Si Jello unang maapektuhan, kaya ikaw, wag kang lolo-koloko. Anak mo muna yung asikasuhin mo, Kylo. Bilin pa ni Keisha. Oo naman ma'am, makakaasa ka. Good boy. Natigilan si Kylo sa pagmamaneho kaya napasulyap muli si Keisha. Anong problema? Don't call me good boy again. Problema mo? Takang-taka siya. Namumula si Kylo. Basta may nagagalit. Sagot nito bago pinaandar na ang kotse. Agad na pinahawak ni Keisha si Jello kay Kylo. Aayusin kasi niya ang mga pinamili ni Kylo. Habang nag-aayos, naalala niya ngayong gabi pala ang birthday party ni Liam. Kamuntik pa niya makalimutan. Na-move kasi yung party dahil may out of town ang parents ni Liam. Out pala ako ng maaga. Bigla niyang wika. Why? Akala ko pa naman dito ka magdi-dinner. Hindi na. May pupuntahan pala akong birthday party. Si Liam kasi nag-text na ngayon na daw gabi yung party. Igagaya ko muna lahat bago ako umalis. Pupunta ka talaga? Oo naman, bakit hindi? Kunot noong tanong niya kay Kylo. Wala naman, sana mag-enjoy ka. At yung bilin ko huwag kang maglalasing. Yes sir, daig mo pa si Papa kung magpaalalay Gusto ko lang makasiguro sa safety mo. Hindi ko kayang mapahamak yung mga taong mabait sa amin ng anak ko. Paliwanag ni Kylo. Don't worry, tatandaan ko lahat ng binilin mo sir. Pasaway, pinitik ni Kylo ang noo niya. Sa bagay sa tapang mong yan, walang makakaapi sa'yo. Natatawa pa nitong wika. Sila pa matatakot sa'yo. Yan ka na naman sa pangaasar mo. Napairap si Keisha. Matapos niyang mag-ayos, nagpaalam na siya kay Kylo na siya naman ang magbibihis at mag-aayos para sa birthday party ni Liam. Alis na po ako. Paalam ni Keisha bago lumabas. Nagulat na lamang siya dahil sa sinundo pala siya ni Liam. Nakangiti ito at mukhang kadarating lamang. Nag-abala pa ang birthday boy. Maliit na bagay. Gusto ko lang masigurong makakarating ka. Tumango na lamang siya bago ngumiti rito. Malapit lang naman ang bahay nila Liam. Pagdating nila, agad silang pumasok sa magarang bahay. Mayaman talaga ang pamilya ni Liam. Idagdag pa ang pagiging kapitan ng ama nito. Pasensya na, wala akong regalo Liam. Nahihiyang bulong niya sa binata. Wala yon, hindi naman ako nag-e-expect ng regalo sa kahit na sino. Presence lang nila masaya na ako. Mana ka talaga kay kapitan na mabait. Puri niya kay Liam. Ang daming pagkain. Manghang bulong pa niya. Maaari mong kainin ang anumang nais mo. But before we eat, gusto kong ipakilala ka muna kay mami. Kilala naman na ako ni kapitan Hindi ako special. Grabe ka naman. Dinadaan na lamang ni Keisha sa pagtawa ang lahat. Nakakahiya. Ikaw ang VIP guest ko Hinila siya ni Liam sa mga magulang nito. Magandang gabi po kapitan, kapitana. Bati niya sa magulang ni Liam. Pasensya na po, mukha akong basahan. Pabiro pa niyang wika. Napakaganda mo ngayong gabi. Si Liam naman ang nagsalita. Ma'am, si Keisha nga po pala. Nice to meet you, iha. Ikamusta mo na lamang ako sa mga parents mo ha. Napakasisipag nilang mag-asawa. Nababalitaan ko rin na gumaganda ang takbo ng pwesto ninyo. Keep it up, Keisha.
Salamat po. Masipag din kasi si Keisha, ma'am. Pinapalaki mo na naman ulo ko, Liam. Saway niya sa binata. Gutom na ako. Bulong pa niya pero gusto lang talaga niyang maputol na ang usapan. Samantalang sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Kylo. Kanina pa siya nakatanaw sa bintana kung nakauwi na ba si Keisha. Mabutit nakisama si Jello dahil mahimbing ang pagkakatulog ng bata. 2 oras pa ang lumipas, hindi niya na matiis pa ang dalaga. Lumipat si Jello sa magulang ni Keisha. Nagsinungaling siyang hindi siya komportableng matulog dahil nagigising si Jello. Pasensya na po talaga sa abala. Wala yun, Kylo. Nandito lang kami, maaari kang kumato kahit anong oras. Eto kasing si Keisha dapat hindi na nagpagabi eh. Malamang hinahanap ni Jello yung presensya niya. Nagpaalam naman yata yung anak mo. Tsaka paminsan-minsan wala namang masama. Sigunda ng ama nito. Oo, nagpaalam naman po. Binilin ko na nga rin pong walang maglalasing para maaari ko siyang matawagan kapag may problema po kay Jello. Yun naman pala eh, uuwi din yun. Kila kapitan lang naman eh. Sabay-sabay silang napalingon nang may kumatok sa pintuan. Nakauwi na po ako. Sigaw ni Keisha. Lasing ang boses nito kaya naman napailing si Kylo. Pasensya na po, nakainom ako. Bumungad sa kanila si Keisha na inaalalayan ni Liam. Pasensya na po, napainom po sila ni Mami. Mabuti naman at hinatid mo, Liam. Ang ama ni Keisha ang sumagot. Agad na inalalayan ni Kylo ang dalaga. Ako na, mahinahong wika niya bago napairap kay Liam. Rinig pa ni Kylo na nagpaalam na si Liam. Napailing na lamang siya habang inalalayan si Keisha pahiga sa kama. Pasaway ka. Pinitik niya ang noo nito. Mahina lang naman yun at mukhang hindi ito nararamdaman ni Keisha. Mukhang tulog na kasi ito dahil sa kalasingan. Sinabihan na niyang wag itong maglalasing, ngunit sadyang makulit talaga ang dalaga. Good night, Keisha. Sweet dreams. Bulong pa niya bago kinumutan ng dalaga. Akmang tatalikod na sana siya nang bigla na lamang siyang hawakan ni Keisha sa braso. Nakamulat ito at nakatitig sa kisame. Nagulat pa nga siya nang makita itong lumuluha. Why are you crying? May ginawa ba yung Liam na yun sa'yo? Wala akong pakialam kahit anak pa siya ni Kapitan. Nakakuyom ang kamao ni Kylo at handa ng manapak. Wala. Pagak na tumawa si Keisha. Para akong timang no, iyakin masyado. Wala naman sa batas na bawal ang umiyak. Malamig niyang sagot. Mayak ka lang hanggat gusto mo. Kamusta pala si Baby Jello? Imbis na sumagot, nagtanong na lamang ito. Tulog na, hindi siya makatulog kanina kaya lumipat kami. Naawa ko sa bata. Buwisit na ex mo kasi yun. Hindi man lang niya inalala yung anak niya. Ito ba yung iniiyak ni Keisha? Napangiti si Kylo. Malaki talaga ang pagmamahal na binibigay ni Keisha sa kanyang anak. Kaya nga panatag na panatag yung loob niya eh. At isa pa, hindi mahirap magustuhan si Keisha. Aminado siyang sa bawat araw na lumilipas o sa bawat linggo. Habang tumatagal, nagiging interesado siya sa dalaga. Labis siyang nag-aalala para rito kaya lagi niyang pinapaalalahanan na ito ay mag-iingat. Nandyan ka naman eh. Hindi kawawa si Jello. Ang kawawa ay yung babaeng yun. Pinatunayan lang niya na hindi talaga siya yung babaeng nakalaan para sa akin. Hindi rin niya deserve na maging ina ni Baby Jello. Wala siyang karapatan na bumalik pa at mas lalong wala siyang karapatan sa anak ko. Madiing paliwanag ni Kylo. Kapag ba bumalik siya at humingi ng tawad, hindi mo siya mapapatawad? Sa ngayon hindi na muna siguro. Alam kong wala akong karapatan na magmatigas pero hindi ko pa talaga kaya. Maayos na kami ni Baby Jello kaya hindi na namin siya kailangan. Nandyan ka na para sa anak ko at kontento na ako doon, Keisha. Baka ma-inlove ka sa akin yan. Nagawa pang magbiro nito kahit lasing na. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Ngumiti siya bago hinaplos ang buhok ni Keisha. Ipahinga mo na yan. Bukas may hangover ka. Wala akong pupuntahan bukas kaya ayos lang na tanghaliin ka. Sabi pa ni Kylo bago ito iniwan. Kinabukasan ay tinanghali na nga si Keisha. Wala siyang masyadong naaalala pero ang alam niya, umiiyak siya. Hindi nga lang niya sigurado kung kanino siya umiiyak o dahil kanino. Inalog-alog niya ang kanyang ulo bago bumangon. Inabutan niyang nagtitimpla ng kape ang kanyang ina. Humigop ka na nito. Si Papa lang po nasa pwesto. Ito ang bungad na tanong niya sa kanyang ina. Susunod na ako, sige na magkape ka na. Tapos lumipat ka na sa kabila. Mukhang may darating na bisita si Kylo. Tumulong kang mag-ayos sa bahay niya. Napakunot ang noo ni Keisha. At sino naman ang bisita nito? Pumasok na siya sa bahay. May narinig siyang kausap ni Kylo sa cellphone kaya hindi na muna siya nagsalita. Ma'am, hindi ko kayo masusundo sa airport.
Sinabi ko naman kasing wag na kayo mag-abala eh. Yes, I'm here. Sa vacation house natin. Pinaplano ko na siyang iparenovate. Jello is healthy, don't worry. May nag-aalaga sa kanya na talaga namang napakagaling. Napangiti si Keisha sa sinabi ni Kylo. Alam kasi niyang siya ang tinutukoy ng lalaki. Dito na lang tayo mag-usap about kay Melody. Marami akong ipapaliwanag sa inyo ni Dad. Napabuntong hininga pa nga ito. Bye, love you ma'am. Take care. I'll wait you here ha. Napansin na siya ni Kylo. Ngumiti ito sa kanya bago binaba ang cellphone. Uuwi pala yung parents ko. Sayang lang hindi kasama yung brother ko. Ipapakilala ko rin sana sa iyo eh. Ayos lang, hindi naman ako special. Si Jello yung sadya nila dito. Special ka rin Keisha. Ikaw ang ina na ngayon ni Jello. At kung wala ka, baka wala ako sa maayos na sitwasyon ko ngayon. Mahinahong sagot ni Kylo. Si Jack nga nasa maayos na pamilya pero baliw pa rin yung pamumuhay. Nasa tao lang din yan. Ngumiti siya bago hinagilap si Jello. 2 months na pala si Baby Jello ngayon, sakto. Palaki na ng palaki si Baby. Pinanggigigilan niya si Jello na nasa stroller. Oo nga, akalain mo na kayanan namin no? Dahil to sa tulong nyo. Sus, tinutulungan mo rin naman kami sa perang binabayad mo. Money is not the point here. Pero yung pagmamalasakit mo sa amin, yun ang angat sa lahat. Napatitig sa kanya si Kylo. Napaiwas naman si Keisha. Ano palang gagawin natin? May hinanda ka bang food para sa parents mo? Pauwi na sila, dapat naghahanda ka na. Yeah, if you help me, mas mapapadali. Oo naman, hindi naman umiiyak si Baby Jello kaya makakakilos pa tayo. Dapat pala, may pa-cake din si Baby kasi 2 months na siya ngayon eh. Nag-order na ako. Nakangiting sagot ni Kylo habang inuumpisahan na ang pag-check ng iluluto. Tinulungan na niya ito. Malinis naman ang bahay kaya hindi na sila nag-abalang maglinis. Pasulyap-sulyap na lamang si Keisha kay Jello habang tumutulong sa pagluluto. Malapit na lumapag sa airport ang parents ni Kylo kaya wala silang inaksayang oras. Matapos ang pag-aayos ng food, naupo muna sila sa couch. Karga niya si Jello na busy sa pagdidede habang si Kylo ay nakatutok lamang sa panunood. Kinuha niya ang atensyon nito. Sasabihin mo pa lang ba sa parents mo na hiwalay na kayo ni Melody? Curious niyang tanong. I think oras na nga para umamin at ipaliwanag ang lahat. Kaya mo yan. Ang magulang naman naiintindihan tayo sa lahat ng sitwasyon. Magulang ay magulang, hindi kanya itatakwil dahil lang sa naging ganito yung buhay mo. Ang mahalaga naman, itinama mo lahat at hindi mo pinabayaan si Baby Jello. Payo ni Keisha. Lumakas ang tibok ng puso ni Keisha nang ilapit ni Kylo ang mukha nito sa kanya. Hahalikan mo ba ako? Bigla niyang tanong. Natawa tuloy bigla si Kylo. Hindi, pero if you want, why not? Loko ka? Mamaya ma-inlove ka sa akin. Natatawang wika ni Keisha. We're both single, wala namang masama ron. Sumeryoso ang ekspresyon ni Kylo. Dumating na ang ina ni Kylo at ang una nitong nilapitan ay ang karga ni Keisha na si Baby Jello. Hindi niya alam kung papaano niya babatiin ang eleganting ina ni Kylo kaya naman ngumiti na lamang siya. Hindi naman ito suplada at ngumiti rin naman ito pabalik. Ang apo ko, hinalik-halikan ito ng ina ni Kylo habang si Keisha ay nakamasid lamang. Napasulyap pa nga siya kay Kylo na nakatingin pala sa kanya. Ngumiti siya upang palakasin ang loob nito. Pansin kasi niya na hindi pa sigurado si Kylo kung sasabihin ba nito o hindi yung ginawa ni Melody sa kanilang mag-ama. Where's Melody? Ang ama ni Kylo ang nagtanong. Alam ni Keisha na doon talaga yung tungo nito kaya naman hinanda na niya ang sarili niya para sa dramang magsisimula na ngayon. Keisha, pwedeng pakikuha mo muna si Jello? Pakiusap ni Kylo. Binigay naman sa kanya ito ng ina ni Kylo. Naupo na lang muna sila sa couch. Ganon din naman ang parents ni Kylo na seryoso na rin ang ekspresyon. Ma'am, this is Keisha. Mabait po yung pamilya niya at sa ngayon, siya yung tumatayong ina sa anak ko. What do you mean? Kunot ang noo ng ama ni Kylo. Si Keisha yung nag-aalaga at nagmamahal kay Baby Jello, imbis na si Melody. Nakuyom ni Kylo ang kamao niya. Kitang-kita yun ni Keisha. Ang totoo niyan ay pagkapanganak pa lamang ni Melody umalis na siya. Inabandon na nga kami ni Jello. Kaya nga matagal bago niyo ako na-contact. Kasi that time, lugmok na lugmok pa ako. Thanks to Keisha. Kung hindi pa niya ako kinontak at tinuruan kung paano maging mabuting ama, baka sira na yung buhay naming dalawa ni Jello. Nadadala si Keisha, kaya naman hindi niya maiwasang manggilid ang kanyang mga luha. Habang ang magulang ni Kylo, gulat na gulat naman. Kita pa nga niya ang pagbagsak ng luha ng ina nito.
Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na ganoon na pala ang nangyayari sa'yo, Kylo? Sa tingin mo ba matitiis ka namin? Sa tingin mo ba mas uunahin namin ang husgahan ka kaysa intindihin? Kylo, hindi namin yun magagawa. Mahal na mahal ka namin. I'm sorry. Nakayuko si Kylo na sa palagay ni Keisha ay umiiyak na rin. Walang iya ang babaeng yun. Sinabi ko na nga ba't hindi talaga niya gustong magkapamilya kayo eh. Ginusto ka lang niya para mabili yung luho niya. Galit na wika ng ina nito. Iha, bumaling naman ito sa kanya. Maraming salamat sa pag-aalaga sa apo ko. Wala po yun, ma'am. May sahod naman po ako dito. Hindi lang naman dahil sa may sahod ka. Si Kylo ang sumabat. Unang-una, totoo yung pagmamahal mo sa anak ko. At ikalawa, nagbigay ka ng tulong na kahit pa nga hindi mo pa ako ganoon kakilala. Oo nga naman, maging ang ama ni Kylo ay sumang-ayon. Napangiti na lamang siya. Inalok na siya ng mga ito na sumabay ng kumain kaya hindi na muna siya nakauwi. Nagpaalam siya na magbabanyo lang muna. Ngunit naputol na yung ihi niya kaya hindi na siya natuloy. Natigilan siya nang bigla niyang marinig ang kanyang pangalan. Kylo, tapatin mo nga ako. Yung si Keisha sobrang lapit ninyo, no? Tumango si Kylo. Baka naman parang si Melody rin yan. Kapag nakuha na yung loob mo may pakay na pala. Mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Hindi lahat ng mabait mabait na talaga. Tila ba hiniwa ang puso ni Keisha? Hindi nagpahalata si Keisha sa narinig niya mula sa ina ni Kylo. Hindi niya naman masisisi ang mga ito dahil sa sinapit ni Kylo sa kamay ni Melody. Wala siyang magagawa kung ganoon din ang magiging tingin ng mga ito. Kumain ka lang, iha. Nakangiti ang ina ni Kylo. Ngumiti lang siya at hindi ginalaw ang kanyang pagkain. Tumayo siya bago sumulyap kay Kylo. Mauna na po ako. Moment po ninyo itong magpapamilya. Kung may kailangan ka, Kylo, tawagin mo lang ako ha. Baling pa niya kay Kylo na bigla na lamang nagulat sa kanyang pagpapaalam. Aalis ka na agad? Akala ko. Hindi niya na pinatapos si Kylo. Kung may kailangan ka, pwede mo naman akong tawagin. Katabing bahay lang naman ang bahay namin. Ngumiti siya bago umalis na at hindi na nilingon pa si Kylo. Gusto niyang iparamdam sa ina ni Kylo na mali ito. Gusto niyang idistansya ang kanyang sarili upang wala nang masabi pa ang mga ito. O ang aga mo, may bisita si Kylo ah. Bakit mo naman iniwan agad? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Nagpaalam naman po ako ng maayos. Pahinga na po ako, mama. Paalam niya bago hakbang na sana nang magsalita pa ang kanyang ina. May nangyari bang hindi maganda? May sinabi ba ang pamilya ni Kylo na hindi maganda? Malakas talaga ang radar ng kanyang ina. Wala po. Masyado po kayo nag-overthink, ma. Pagak siyang tumawa. Pagod lang po talaga ako. Bukas po ay babalik ako kila Kylo. Sa ngayon po gusto ko po munang bigyan sila ng privacy. Syempre, hindi makakapag-usap yun kapag nandun ako. Paliwanag niya sa kanyang ina na daig pa si Mike Enriquez kung makapag-imbestiga. Akala ko ba naman ay inapi ka ni? Mamaya pag-isipan ka pang pera lang yung habol mo kay Kylo. Lumayo ka muna kay Kylo, mahirap na. Lalo na't wala naman yatang interes si Kylo. Huwag kang magpapakita ng motibo. Huli na ang payo ng kanyang ina. Dahil pinag-iisipan talaga siya ng ina ni Kylo na iba ang pake niya sa mag-ama. Samantalang si Kylo naman ang unang lumapit sa kanya at nag-alok na tumayong ina kay Baby Jello. Tahimik ang kanyang buhay. Hindi siya naghahangad yumaman dahil sa pagkapit sa bilyonaryo. Gusto pa rin niyang pinagsisikapan niya ang mga bagay-bagay na nakukuha niya upang walang masabi yung ibang tao. Pumasok na si Keisha sa kanyang silid. Napabuntong hininga siya bago mariing pinikit ang kanyang mga mata. Habang ang isang kamay niya dinadama ang tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, maagang nagising si Kylo. Tatawagin na sana niya si Keisha ngunit pinigil siya ng kanyang ina. Nandito naman ako, anak. I don't need her, so stop bothering that woman. Bayaran mo na tapos alisin mo na siya. Tulad nga ng sinabi ko kagabi, dapat ay maingat ka sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi na mapigilan ni Kylo ang mainis sa kanyang ina. Ilang beses ko bang ipapaliwanag na babait siyang tao? At hindi siya tulad ni Melody. Madiin niyang sagot. Sinabi mo na rin yan kay Melody pero anong nangyari? Eto ka ngayon, inabando na kanya. Ma'am, kung umuwi ka lang para diktahan ako at pigilan ako sa mga tao kong makakasama, sana hindi ka na umuwi. I don't need your help, ma'am. Sorry pero yun ang totoo. Kaya nga hindi ko masabi agad sa inyo kasi ganito ang mangyayari. Ano naman kung maging malapit ako kay Keisha? Hindi siya mahirap mahalin. At oo, aaminin ko gusto ko siya. Nanlaki ang mata ng kanyang ina. What? Anak, alam mo namang baka mabiktima ka na naman. Mami, stop saying that. Iba si Melody kay Keisha.
Si Keisha totoo siya at si Melody isa siyang gold digger. Bahala ka nga sa pinapasok mo, Kylo. Kapag nasaktan ka na naman, tignan ko kung saan ka pupulutin. Napairap na lamang siya sa ina niya na nakikipagmatigasan. Thanks, ma'am. Laking tulong mo sa mental health ko. Sarkastikong wika niya bago kinuha si Jello. Give me my son. Kaya kong alagaan ang anak ko. Napairap pa siya bago inis na lumabas. Lumipat si Kylo sa kabila. Ngunit pagbukas ng pinto, hindi si Keisha ang bumungad kundi ang nanay nito. O Kylo, ikaw pala. Tamang-tama, may niluto ko. Isabay mo sa inyo pag uwi mo. Salamat po. Hinagilap niya si Keisha. Si Keisha po pala. Akala ko ba'y nagpaalam sa'yo? Sabi niya nandiyan na raw yung parents mo kaya hindi na daw siya papasok. Nasa palengke na. Andun, siya yung nagtatao sa pwesto. Paliwanag nito na kinakunot naman ang kanyang noo. Wala po kaming usapan na ganoon, tita. Hayaan mo't pagsasabihan ko mamaya pag uwi, iho. Bahagyang umiti ang ina ni Keisha. Alam mo kasi Kylo, ang anak ko, madamdaming tao yan pero hindi mapagkwento. Kagabi ko pa nga iniisip kung may hindi kayo pagkakaunawaan kasi ang lungkot talaga niya pag uwi niya. Okay naman po kami, tita. Wala bang nasabi yung mami mo sa kanya? Wala naman po, tita. Ngunit naalala niya ang nabanggit ng kanyang ina na mukhang narinig nga ni Keisha. Pupuntahan ko na lang po siya para makapag-usap kami. Mabuti pa nga, iho. Agad na iniwan ni Kylo si Jello sa kanyang ama. Hindi naman niya pinapansin ang ina niyang punot dulo ng pagtatampo ni Keisha. Bilis niyang tinungo ang palengke. Pasimple siyang tumitingin-tingin sa mga paninda hanggang sa makapunta siya sa pwesto ni Keisha. Ngunit napaatras siya dahil nakita niya si Liam. Kinukulit nito ang dalaga habang si Keisha napapailing na lamang. Hindi siya nagpapigil. Pinilit niyang magpakita ng mangiti sa labi. Kylo? Ako nga. Si Jello. Sinong nag-aalaga sa kanya? Si Daddy. Ayos pala. Pasensya na hindi na ako nakapagpaalam ng maayos, Kylo. Biglaan din kasi yung desisyon ko na bumalik na sa pwesto Pabili ng 1 kilong tilapia. Naputo lang pag-uusap nila nang may bumili. Ako nang magkakaliskis, usap lang kayo. Presinta ni Liam na nakangiti lang kay Keisha. Kasama mo pala siya. Pabulong na po na ni Kylo. Makulit Pwede bang sa private tayo mag-usap? Pakiusap ni Kylo. Napasulyap muna siya kay Liam na busy sa ginagawa. Tumango ito kaya naman agad na pumayag si Keisha. Dinala niya agad ang dalaga sa hindi matao. Pakabilis lang kasi madami nang bumibili. Keisha, bakit? Walang emosyong tanong niya sa dalaga. Ha? Sinasabi mo? Bakit biglaan kang umalis? May nagawa ba ako? May nasabi ba akong masama? Sawa ka na ba kay... Hindi siya pinatapos ni Keisha. Hindi ko kailanman pagsasawaan si Jello. Tinuring ko na rin siyang anak ko, Kylo. Madiing wika ni Keisha. Choice kong umalis para sa ikakatahimik ng mami mo. Ayokong mapalapit sa'yo kasi ayokong patuloy niya akong pag-isipan. Keisha, alam ko namang ikaw alam mo pero yung mami mo, tingin niya sa akin may pakay sa inyong mag-ama. Ang sakit nun ha. Para na rin akong nakipag-break sa taong mahal ko. Pagak na tumawa si Keisha. Hindi mo na ako kailangan, Kylo. Hinawakan niya ang kamay ni Keisha. I need you. Sino nagsabing hindi kita kailangan? Keisha, gusto kita. Gusto kang makasama. Nababaliw ka na ba? Ito lang ako, Kylo. Tsaka inalagaan ko lang naman si Jello. Hanggang dun lang ako. Pero alam kong gustong gusto mo siyang maging anak. At pwede naman, Keisha. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ligawan ka at iparamdam sa'yo na totoo rin yung intensyon ko. Napailing si Keisha. Alam ni Kylo na nahihibang na siya dahil para siyang batang nagmamakaawa kay Keisha pero wala siyang pakialam. Wala akong pakialam sa sinasabi ni Mami. Hindi siya ang masusunod. Etong nararamdaman ko ang paniwalaan mo, please naman. Di ko talaga alam, Kylo. Pasensya na pero sa ngayon, wag mo na munang ipilit to. Asikasuhin mo na muna si Jello. Niyakap siya ni Keisha sa huling pagkakataon bago ito bumalik sa pwesto. Masakit man sa loob ni Keisha, ay eto muna ang pinili niyang desisyon, ang umiwas kay Kylo upang hindi na maging mitya ang magiging relasyon nila sa pagkakasira ni Kylo sa pamilya nito. Nais niyang tiisin si Kylo kahit pa nga alam niya sa kanyang sarili na lahat ng sinabi ni Kylo ay talaga namang nakakapagpataba sa kanyang puso. Is there something wrong? Tanong ni Liam nang mapansin nitong iba ang aura niya kumpara kanina. Tiri yung eyes mo. Umiyak ka ba? Ako iiyak? Pagak siyang tumawa. Loko, bakit naman ako iiyak? Napuwing lang ako, no? Palusot pa niya
kahit pa nga naluluha na naman siya. Sakit pa ng mata ko, naluluha pa rin. Hey, hinawakan ni Liam ang kamay niya. Hindi mo naman kailangan na magsinungaling eh. Sa tingin mo ba pagtatawanan o huhusgahan kita? I am your friend. Gusto kita pero alam ko namang wala akong pag-asa. Kaya nga nag-decide ako maging friend mo na lang. Napaiwas si Keisha ng tingin kay Liam. Yumuko siya upang hayaang umagos ang kanyang luha. Sige lang, umiyak ka lang. Ako nang bahala sa mga suki mo. Bulong pa ni Liam. Hindi ko kasi inaasahang mapupunta sa ganitong sitwasyon. Pati mami niya pinag-iisipan ako. At ayoko namang dahil lang sa pagtatanggol ni Kylo sa akin, masira sila ng mami niya. Ayoko sa ganoon, Liam. Kapag pinagtatanggol ako ni Kylo, lalo lang iisipin ng mami niya na inuuto ko siya. Paliwanag niya kay Liam habang lumuluha. Mahal ko sila ni Jello. Matitiis ko ba si Jello? Parang ako nga ang nagluwal sa batang yun eh. Nahihirapan yung kalooban ko sa totoo lang. Pero sa ngayon, malabong ipilit namin tong nararamdaman namin nang hindi man lang inaalala yung mga taong nasa paligid namin. Napabuntong hininga si Liam. Bakit ba kasi aalalahanin niyo pa yung ibang tao? Kayo na yan eh. Pinaglalaban ka naman pala niya. Ano pa bang problema? Hayaan mo na lang na mangulubot yung ina ni Kylo sa kakabintang sayo. Kuhanin mo na lamang yung loob niya hanggat kaya mo. Pinahid niya ang kanyang luha bago napabuntong hininga. Mas mabuti na muna tong ganito na lang kami. Nananahimik kasi yung buhay ko, ginulo-gulo pa niya. Napairap pa siya bago inayos ang kanyang sarili. Siniko siya bigla ni Liam. Mama yata ni Kylo yun. Pasimpleng turo ni Liam gamit ang uso. Mo nga, paano ko hayaan si Kylo? Ayan na yung mami niya. Mukhang sinisigurado kung nandito ba yung anak niya. Bulong ni Keisha habang naiiling. Magandang araw po. Magalang niyang bati sa eleganting ina ni Kylo. Likewise, ngumiti naman ito bago sinuri ang kanyang paninda. Nag-iisip ako ng maiuulam eh. Pwede mo ba akong tulungan? Sure po. Agad na inilabas ni Keisha ang mga isdang nasa cooler. Masarap po yung bangus na sinigang. Favorite ko nga yun. Napangiti si Keisha. Ito po malalaki po ito, mga sariwa pa. Tumango ito kaya ibinalot na ito ni Keisha. Nag-abot ito ng 1,000 at akmang susuklian pa lamang niya ito, tumalikod na ito sa kanya. Sukli niyo po ma'am. Keep the change. Hindi po ma'am, salamat na lang po. Pakikipagmatigasan ni Keisha. Kung ginagawa po ninyo ito para insultuhin ako, wag na lang po. Hindi nyo na po ko kailangan pamukaan at pakiusapan na layuan ng mag-ama. Kaya ko pong umasenso sa sarili kong paraan. Kahit ganito lang po yung trabaho ko sa ngayon, pinagpapawisan ko po yung kinikita ko ma'am. Hindi po kami mapagsamantalang tao. Kaya wala na po kayong dapat ipangamba ma'am kasi sinabihan ko na po si Kylo na tigilan niya na po ako. Hindi kita iniinsulto iha. Hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ko kahigpit ngayon. Alam mo naman ang pinanggalingan niya, di ba? Opo ma'am, kaya wala nga po kayong kasalanan. Gusto ko lang pong i-clear yung sarili ko. Hindi naman po ako gold digger. Hindi po kailanman hinangad yung yaman ng iba. Totoo pong minahal ko yung mag-ama. Tumango ang ina ni Kylo na tila ba napahiya sa mga sinabi niya. Halos lahat ng makitang gamit ni Kylo ay kanyang binabasag. Inabutan ito ng kanyang ina. Ang anak naman niyang si Jello ay karga ng kanyang ama kaya hindi nito siya maawat. I hate you ma'am. Iho, mag-usap muna. Hindi na pinatapos ni Kylo ang kanyang ina. Dala na rin ng kalasingan ay ramdam niyang walang sino man ang makakapigil sa kanya. No, don't touch me. Leave. Sigaw pa ni Kylo. Eto gusto mo, di ba? Sige mami, sige. Hayaan mo kung maging ganito. Imbis na okay na kami ni Keisha, maayos na yung pagkakaintindihan namin. Siya lang ang gusto ko mama. Napahagulgol si Kylo habang may dugo ang kamay. Anak, mag-usap tayo parang awa mo na, tama na yan. Gamutin natin yung sugat mo. Luha ang pakiusap ng kanyang mami. Wala na akong pag-asa. Pakiramdam ko, paulit-ulit na lang magiging miserable yung buhay ko. Hindi yan totoo, Kylo. Then why did you do that? Bakit mo inilalayo sa akin yung taong mahal ko? Hayaan mo na lang muna anak mo. Lasing yan kaya hindi kayo magkakaintindihan. Kung hindi mo sana pinakialaman si Kylo, di sana maayos pa rin yan. Bulong ng ama ni Kylo sa kanyang mami. Hindi niya ito naririnig dahil blanko ang kanyang utak. Pakitawag mo naman si Keisha. Pakiusap ng ina nito. Susuko ka din naman pala. Pinahihirapan mo pa yung dalawa. Ang hirap kasi sa'yo, ang pride mo na nga, ang taas mo pa. Advance kang mag-isip sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Tandaan mong hindi ikaw ang nakakaalam ng mangyayari bukas. Kung sino gusto ng anak mo, suportahan mo.
Samantalang nagulat naman si Keisha nang bigla na lamang siyang sunduin ng ama ni Kylo. Nasa palengke pa siya at pinauubos ang kanyang paninda. Si Liam naman ay nagpaalam na kanina pa na uuwi muna kaya mag-isa na lamang siya ron. Wala siyang nagawa kundi sumama na lamang. Wala naman itong sinabi na kung ano, basta sinundo na lamang siya ng ama ni Kylo. Tinulungan siya nitong isara ang kanilang pwesto. Pagdating niya sa bahay ng mga ito, nagulat siya nang makitang umiiyak si Kylo at puro dugo. Nanlaki ang mata niya at agad itong nilapitan. Ano bang ginagawa mo? Tinatakot mo yung magulang mo, Kylo? Galit niyang sigaw. Keisha, lasing ka. Kylo, ano ba namang? Don't leave us. We need you. Jello needs you. Mahal na mahal ka namin. Niyakap siya ni Kylo. Hinayaan niya na lamang ito. Pinakiusapan niya itong tumigil at sumunod naman ito. Nakamasid lamang sa kanila ang ama't ina ni Kylo kaya naman nanliliit siya sa ginagawa niya. Iniisip na naman siguro ng ina ni Kylo na sinasamantala niya ang sitwasyon. Ginabot niya ang sugat ni Kylo at ito ay pinatulog. Paglabas niya sa silid, nakita niya ang ina nito na naghihintay pala sa kanya. Pasensya na po, hindi ko gustong... Bigla naman siya nitong niyakap. No need, iha, naiintindihan ko na. Di alam ni Keisha kung paano dadalhin ang sayang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Niyakap lamang siya ng ina ni Kylo, ang ina nitong unang-unang tumutol sa kanilang dalawa. Hindi mo kailangan magpaliwanag. I was wrong, iha. Hindi ko dapat pinapangunahan ang mga bagay. The problem was me and not you. Pasensya ka na sa mga nasabi ko ha. Bilang ina, nag-aalala ako sa anak ko. Hindi ko mapigilang hindi makialam pag buhay niya na yung issue. Alam ko naman po ma'am, hindi niyo po kailangan magpaliwanag sa akin dahil maging si mama po, tsak maiintindihan po kayo. Sa ngayon po, masaya akong maayos na po tayo. At sana po wala nang samaan ng loob. Si Jello at Kylo po talaga yung inaalala ko. Napabuntong hininga si Keisha. Paano po kaya kung bumalik si Melody? Hindi po kaya sapilitan niyang kuhanin si Jello? No, hindi ako papayag. Hindi tayo papayag. Ilalaban natin to kahit umabot tayo sa demandahan. Trust me, iha. Malakas ang laban natin. Lalo pa nga't siya mismo yung umiwan sa mag-ama. Nakasuporta po ako lagi ma'am para po sa mag-ama. Hindi po ako mawawala. Call me mommy instead of mom. Ayokong iniiba mo yung sarili mo, Keisha. Ngayon mo pa ako hindi tatawaging mami kung kailang maayos na tayo. Nahihiyang napayuko si Keisha. Naku, hindi po bagay sa akin yun at saka hindi pa naman po kami ni Kylo. Soon magiging kayo rin at magiging mag-asawa na kayo kaya sa ngayon kailangan mong masanay. Ngumiti ang ina ni Kylo. Sumulpot naman ang ama ni Kylo na karga si Baby Jello. Mabutit nakikisama ang bata at panay lamang ang tulog. Sige na iha, pumunta ka na muna sa kwarto at tignan si Kylo. Malamang, ikaw yung unang hahanapin nun. Kami na munang bahala kay Baby Jello. Umiti siya sa ina ni Kylo bago nagtungo sa silid na to. Mahimbing pa ang tulog ni Kylo at ayaw niya itong istorbuhin. Kaya naman, pinagmasdan niya na lamang muna ito. Tahimik at maingat niyang hinaplos ang buhok ni Kylo. Napakaamo mo kapag tulog. Napakapogit, napakabango pa. Kinikilig si Keisha sa sarili niyang kagagahan dahil sa inaantok na siya. Dinukdok na lang muna niya ang kanyang mukha sa kama ni Kylo habang nakaupo siya sa bangkuan. Nagising na lamang siya dahil may naramdaman siyang humahaplos sa kanyang buhok. Pag-angat niya ng tingin, nasilayan niya ang nakangiting si Kylo. Pasensya na, naistorbo kita love. Hindi pinansin ni Keisha ang pagkaistorbo ni Kylo. Ang napansin kasi niya ay ang pagtawag nito sa kanyang love. Love? Utal pa niyang tanong. Cause I love you, Keisha. And soon, makukuha ko rin ng tuluyan yung loob mo. Ngumiti siya bago sumagot. Kuhang-kuha mo naman na yung loob ko eh. Kinikilig ako. Natawa siya sa reaksyon ni Kylo. Araw-araw kitang liligawan, love. Hinawakan ni Kylo ang kamay niya at hinagkan siya sa noo. Masakit ulo ko. Bulong pa nito na kanyang kinatawa. Bumaba ka na at magluluto ako ng soup para sa'yo. Utos niya bago na unang tumayo kay Kylo. Ano palang sabi ni mama? Ngumiti siya bago kumindat. Secret? Ouch, may secret na agad. Unfair naman nun. Hintayin ka namin sa baba. Bilin pa ni Keisha bago lumabas na sa silid ni Kylo. Masayang ipinagluto ni Keisha si Kylo habang ang parents nito nilalaro si Jello. Iha, sa 3 buwan ni Jello, ipotoshoot natin siya. Ikaw ang mag-organize ng team, okay ba yun? Sure po, mabilis niyang sagot. Pero ano po kayang magandang team para sa baby boy nating pogi? Prince po kaya? Suggestion pa niya.
Anything you want, my dear, cause you're the mother now. Natigilan si Keisha. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, pero tumigil talaga ang mundo niya sa sinabi ng ina ni Kylo. Oh, why are you crying, dear? May nasabi ba akong masama? Nag-aalalang tanong ng ina ni Kylo. Nilapitan pa siya nito at pinahid ang kanyang luha. Wala po, masyado lang pong memorable yung araw na to para sa akin. Napakasaya ko pong marinig mula sa inyo po na pinagkakatiwala po ninyo sa akin si Jello. Pati ako naiiyak sa iyo. Tinuyo nito ang nanggigilid nitong luha. Napakabuti ng puso mo, Keisha. Bagay na bagay ka sa anak ko. Sorry dahil hindi ko agad ito naisip. Gustong gusto ko na kayo makasal. Why are you crying? Takang tanong ni Kylo nang madatnan silang nag-iiyakan. What's wrong? Nothing. May pinag-uusapan lang kaming madamdamin. Ang ina ni Kylo ang sumagot. Sige na, baka maudlot pa yung pagluluto mo, Keisha. Agad naman na bumalik si Keisha sa pagluluto. Patapos na to, maupo ka na. Bilin niya naman kay Kylo. Ang weird talaga ng mga babae. Naiiling pang bulong ni Kylo. Pero mahal na mahal ko kayo. Kumindat ito sa kanya nang nakakaloko. Matapos makabawi ni Kylo sa hangover, lumipat sila sa kabila. Masaya nilang inanunsyo na mabuti na ang pagkakaintindihan nila at lakas loob nang nagpaalam si Kylo sa magulang niya na manliligaw. Wala namang tutol ang mga ito. Maging si Jack, bayaw na agad ang tawag sa kanya. Mukhang mag-aasawa na talaga ang dalaga ko. Napabuntong hininga ang ina ni Keisha. Masaya ako para sa inyo, Kylo. Lagaan mo rin sana yung anak ko, ha. Makakaasa po kayo, ma. Napangiwi si Keisha dahil sa sobrang confident ni Kylong sumagot at tumawag ng mama sa ina niya. Samantalang siya, hiyang-hiya pa na tawaging mami yung mami na to. Wala mo nang tusok-tusok, no? Bili naman ng ama ni Keisha. Nasa mid silang dalawa. Pa, napaka-advance mo naman. Mamanhikan mo na kayo, Kylo. Dagdag pa ng ama ni Keisha. Pa, sus, dun rin patungo nito. Gusto ko lang ibilin. Palakihin mo na si Jello bago magbibi agad. Ang pag-aanak ay madali lang, lalo't wala naman kayong problema. At isa pa yung ganyang edad, nang buntisin talaga. Paliwanag ng ina ni Keisha. Opo ma, noted po yung mga pinapayo ninyo ni Papa. Ginagalang ko po si Keisha. Kasal po muna bago yun. Paano kung gapangin ka? Minsan babae may gusto. Seryosong wika ng ina ni Keisha. Palibhasa ikaw unang gumapang kay Papa Inis niyang bulong na narinig pala ng mga ito. Basta labanan ng tukso. Opo ma. Sinamaan ni Keisha ng tingin si Kylo. Puro ka opo ma. Syempre naman love, hindi ko pwedeng suwayin ng mama at papa. Napairap na lamang siya. Bumalik na sila sa kabilat masayang nagkakwentuhan muna ulit nang may biglang umistorbo. May nag-doorbell kaya naman si Keisha na ang nagpresenta na magbubukas ng pintuan. Sino po sila? Magalang niyang tanong sa elegante at talaga namang napakagandang babae. My name is Melody, the mother of Jello. May katarayan nitong pakilala na kinagulantang ni Keisha. Ngayon, nakaharap na niya yung ina ni Jello. Hindi siya nagdalawang isip na ito ay sampalin. Naalala niya yung pangako niya na sasampalin niya ito dahil sa pag-iiwan nito sa mag-ama. What the? Anong problema mong buwisit ka? Why did you slap me? Halos umusok ang ilong nito sa galit. Ang kapal ng mukha mong lumitaw na parang walang nangyari matapos nilang magdusa dahil sa pagiging selfish mo. Alam mo bang gustong gusto talaga kitang makaharap? Teka nga, sino ka bang buwisit ka? Hindi siya makasagot. Hindi kasi niya alam ang isasagot kay Melody. Love, Mommy is waiting for... Natigilan si Kylo at umiba ang aura nang bigla niyang masilayan si Melody. What are you doing here, Melody? Bumalik ako. Akmang yayakapin sana nito si Kylo, ngunit umiwas ang lalaki. Why? Wala na ba talaga? Kylo, bumalik ako para mabuo ulit tayo. Hindi ako magagalit kung naghanap ka ng ibang magpaparaos sa pangangailangan mo. Sumulyap ito kay Keisha. We can start again, right? No. Madiing wika ni Kylo. Hinawakan ni Kylo ang kamay ni Keisha. See this? We're engaged. Pagsisinungaling ni Kylo kahit hindi naman talaga. Soon, we're getting married at siya na ang kikilalaning ina ni Jello. Sinungaling, hindi yan totoo mga buwisit kayo. Where's the ring? Napakasinungaling yung dalawa. You know what? Cut it. Wala na akong pakialam sa'yo. I just need my son. No way. Hindi mo makukuha yung anak ko para lang maging miserable yung buhay niya. Safe ang anak ko sa amin ni Keisha. At maging si Ma'am pumayag. At ako, hindi ako pumapayag, Kylo. We don't need your opinions and approval. Thanks but no thanks.
Sarcastic ang sagot ni Kylo. May evidence kami na lalaki lang yung natupag mo at isa kang irresponsableng ina. Sumulpot ang ina ni Kylo. Oh, may bisita pala. Kaya pala natagalan. How's life? Hindi na ba okay? Bagsak na ba ang karir kaya bumabalik ka na sa anak ko? Sadly but it's too late. Mataray na wika ng ina ni Kylo. Leave us alone, Melody. Nag-submit na kami ng kaso laban sa pagiging irresponsable mo at hindi mo makukuha yung apo ko sa amin. Hindi nakaimik si Melody. Galit itong umalis at walang nagawa. Wala na rin sa itsura nitong magdedemanda dahil mukhang ang balak lang nito ay bumalik sa buhay ni Kylo. Ngunit marami na ang tutol na yun ay mangyayari. Lumipas sa mga buwan, wala na silang balita kay Melody. Hindi na talaga ito bumalik pa. Kinalaunan, nagdesisyon na si Kylo at Keisha na magpakasal. Sinabay nila ang kanilang kasal sa 1 taon ni Jello. At talaga namang enggrande ang kinalabasan. Matiwasay silang nagsama at inalagaan si Jello. Lumipas sa mga taon at talaga namang lumaking mabuti at may takot sa Diyos si Jello. 2 taon si Jello at agad itong nasundan. Ngayon ay masayang inaalagaan ni Jello ang kapatid nitong si Gianna. Tuloy-tuloy lamang ang kanilang pagsasama kasama ang kanilang mga anak at magiging anak pa.